ng Panginoon na ito yung imensahe patungkol sa salita ng Panginoon. Kaya pinag-aralan po natin, sinerge po natin, yung kahalagahan ng salita ng Panginoon. Okay. The great importance of the Word of God. Okay. Ang dakilang kahalagahan po ng salita ng Panginoon para mas maunawaan pa natin. Okay? Sige, pag-aralan natin. Next. Okay? Bakit napakahalaga ba ng salita ng Panginoon? Okay? Ang salita ng Panginoon, ito yung kanyang idea. Ito yung kanyang nasa isip. Katulad ng isang tao, paano natin malalaman ang isipan o saloobin ng isang tao, ito'y naipapahayag niya kung ano yung kanyang mga sinasabi. Ganun din, malalaman natin kung ano na yung isipan ng Diyos, kung ano yung mga naisip niya, saloobin niya, yung mga kapahayagan niya, ay nasa sa kanyang salita. Kaya ito'y tinatawag na wisdom book, the most best-selling book in the whole world. At marami po ang nalilimbag, nalalathala taon-taon ng salita ng Panginoon. Okay? Unang, bakit napakahalaga ng salita ng Panginoon? Okay? To teach us about Himself. Para turuan niya tayo kung sino siya. O kaya ay to reveal Himself to us. Ipahayag niya, ipakilala niya yung kanyang mga ways, yung mga layunin, yung kanyang mga pamamaraan sa atin, yung kanyang kapahayagan. Kaya nga, napakaganda na mapag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga tayo may 90-day challenge na nagba-Bible reading. Kung mapaano niyo po yung Book of Revelation, parang akala mo ay boring basahin. Pero kapag inaral mo ito, binasa mo, ay paganda na po ng paganda. Katulad nga nung kagabing na pag-anuhan namin, na ang Diyos ay gagawa uli ng bagong langit at saka bagong lupa. God will make a new heaven and new earth. Mawawala pala itong mga mundong ito at maggagawa ang Panginoon ng mga panibago. Okay? Kaya napakaganda na excited tayong pag-aralan ang salita ng Panginoon. Okay? Tignan po natin sa susunod next slide. Okay. Ang bawat mga men of God na ginamit ng Panginoon, nakilala nila ang Diyos. Okay? Nagpahayag sa kanila ang Diyos. Meron silang na-discover dahil sa kanilang pagsunod. Okay? Halimbawa, ang Diyos ay nagpakilala kay Abraham na Jehovah Jireh, the Lord will provide. Dahil nung inutusan siya na ihandog si Isaac doon sa Mount Moriah, na kailangan niyang maglakbay ng 3 araw, magsasakripisyo siya, masakit sa kanyang damdamin yung kanyang gagawin, napakalayo, pwedeng magbago ang kanyang isipan, aakyat pa siya ng bundok, yung ilawan, yung sulong na kailangan niyang ingatan kasi siya kukuha ng pansin din noon, tapos mag-aano pa siya ng mga bato. At nung kasama niya yung kanyang mga alagad, mga tauhan niya, sabi niya, maiwan na lang kayo dito kasi pupunta kami dun sa ibabaw ng mundo. Kami ay sasamba, pero babalik kami. Kaya ganun ang pananampalataya ni Abraham. At nung nakagawa na siya ng altar, natalian niya na si Isaac, at sasaksakin niya na, nagpadala ang Diyos ng anghel. Na ang sabi huwag mong saktan ang bata. Huwag mo siyang patayin dahil napatunayan ko na ikaw ay may takot sa Diyos at handa kang sumunod. At merong isang usa o ram, okay, na
sinabit ng anghel doon sa mga kakahuyan. Kaya nawika niya itong Genesis chapter 22 verse 14. Ang sabi niya, "So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided." Pakita niyo yung picture. Okay. Ayan na po yung sasaksakin niya. Yung sumunod siya na i-offer si Isaac. Di ba na? Talagang akto na, talagang hindi siya, hinayaan muna ng Diyos yung kanyang total obedience, yung kanyang kumpletong pagsunod. At inawat lang siya ng anghel, nung talagang tuturukin niya na, sasaksakin niya na. Susunod na picture. Okay? Nagkaroon si Abraham ng revelation na ang Diyos ay provider. The Lord will provide. Paano siya nagkaroon ng revelation? Imbis na Isaac, kasi kailangan may ihandog eh. Kailangan may sakripisyo. Kailangan may offer. Pero, hindi natuloy yung anak niya. Sinubok lang siya ng Diyos, tines lang siya. At ito yung pinalit ng Diyos, nagpadala siya ng anghel, sinabit doon ng anghel. Kasi hindi naman nagkataon yan eh. Kaya, nung si Abraham ay papaakyat sa isang panig ng bundok, umaakyat siya ron, hindi niya nakikita, doon sa kabilang panig, sa likuran ng bundok, may pagala-galang ram. Na yun ang prinubay ng anghel. Paano nasabi ito ni Abraham na the Lord will provide? Ibinigay yung pangangailangan niya. Kasi kung dalawa pa sila ni Isaac, ang huhuli ng ram, hindi nila mahuhuli yan. Kahit maghabulan pa sila. O sabihin na lang natin, pati yung mga tauhan niya, maaaring 5 o 3, magtulong-tulong na sila. Para hulihin yan. Para i-provide na sakripisyo. Hindi nila kaya. Kaya sabi ni Abraham, the Lord will provide. Ang Diyos ang magbibigay ng pangangailangan ko. He will be the one who will fight for my battle. Okay? At yun ang tinali niya, yun ang pinatay nila. Ang Diyos ang nag-provide. Okay? Kaya, nagpapahayag ang Diyos, kay Abraham nagpahayag siya na ang Diyos ay provider kasi, una, sumunod siya. Kahit mahirap, kahit malayo, kahit nasasaktan siya, kahit nonsense, yung inuutos ng Diyos, na-reveal sa kanya na ang Diyos ay provider niya kasi nung sumunod siya eh. Eh si Abraham, wala pa siyang Bible na babasahin nun. Siya pa lang yung isusulat. Yung kwento niya pa lang ang isusulat. Kaya, ganun kahalaga ang salita ng Panginoon na kapag sinusunod natin, na parang walang nangyayari, parang nonsense. Katulad ito, nagtsatsaga tayo at the same times, at the same place, at the same people. Parang wala. Okay? Pero may ginagawa ang Diyos. Okay? At minsan, dumadaan tayo sa walang-wala para matutunan natin at madiskubre natin at maipahayag ng Diyos na siya ang mag-provide ng ating mga pangangailangan. Okay? Ano man ang pinagdadaanan natin. Okay? He is our provider ng ating mga pangangailangan. Ang kinakailangan lang ay pagsunod. Katulad kay Abraham. Kaya, hindi po dapat umiihip ang hangin sa mga Kristiyano, yung tinatamad. Okay? Yung nawawala ng gana. Hindi na excited. Nawawala na ang sigla sa pagdalo sa gawain. Si Abraham, naging buhay ito sa kanya eh. Kasi mahirap mag-provide ng ganong ramit sa... Kahit maghahanap sila dyan ng 1 linggo eh, na ilalagay dun sa altar na magiging sacrifice eh.
pinoprovide yun ni Abraham. Ang Diyos ang nag-provide. Kaya ganun sa atin niya, kapag inuuna natin ang pagsunod sa Diyos, hindi tayo nabubuhay sa pakiramdam natin. Winawagwag natin ang ating sarili kapag nakakaramdam tayo ng tinatamad mag-pray, tinatamad mag-ayuno, tinatamad magbasa ng Biblia. Sinishake natin yan, nilalabanan natin. Okay? Hindi tayo tumitingin sa nakikita natin, we move by faith and not by sight. Kasi naranasan ni Abraham eh. Okay? Na habang umaakyat siya, papaakyat sa mundo, may pinoprovide na rin ang Panginoon doon sa kabilang mundo. Okay? Kaya tayo kapag humahakbang ng pagsunod, hindi man natin nakikita, hindi man natin naunawaan, maya-maya may darating sa iyong blessing o pagpapala. There is a million ways to bless us by God. Maraming pamamaraan ng Diyos, 1,000,000 na pamamaraan para ipagpala tayo, para yung pagpapala dumating sa buhay natin. Kailangan lang natin siyang sumunod. Kaya doon sa bundok na yon, doon niya tinawag, Jehovah, the Lord is my provider. Okay? Di po ba? Kaya, naging totoo sa kanyang salita ng Panginoon. Okay? Sa akin, paano ba naman, paano ko naranasan ang the Lord will provide? Okay? Na, biruin mo, magmi-mission ako eh, baglan ang dala ko, baong-baong ko yung galit ng magulang ko, hindi nila naunawaan yung desisyon ko. Okay? At naranasan ko, the Lord will provide, hindi naman nagpabaya ang Panginoon kahit pa paano. May kinakain, sinusubok ang pananampalataya para tayo mag-grow, magkaroon ng karanasan upang ibahagi, patutuo sa iba. Okay? Kaya tayo kapag sumusunod po, lalo yung ginagawa natin prayer and fasting, may pinagbubuntis lang tayo niyan. Kailangan natin i-consume katulad ng isang ina, katulad ng isang magulang na babae. Una, hindi niya pa nararamdaman yan. Una, hindi niya pa nakikita yan. Pero it's growing inside. Kaya tayo, wag kaagad tayong maiinip kapag wala pa tayong nakikitang resulta sa ginagawa natin. Wag kaagad tayong susuko. Okay? Huwag tayong papadala sa ating emosyon, yung tinatamad. Amen? Kaya din niya pinapakilala yan eh. Okay? Kaya kapag ka sa'yo may nag-bless, may ginamit ang Panginoon, tao lang yung ginamit, channeling lang yung instrumento lang, kinasangkapatan lang ng Diyos. Pero ang totoong nag-provide ay ang Diyos. Kaya masasabi mo, the Lord will provide. Okay? The Lord will provide. Magpo-provide ang Panginoon. Kapag humahakbang ka, sumusunod ka, ang Diyos magpo-provide ang pangangailangan mo. Amen? Kaya tayo po, pumunta po rito, humakbang po tayo, tapos sumamba ka sa Panginoon. Kaya may ginagawa na ang Panginoon na hindi mo nakikita. Nakukuha mo ba natin? God will fight for the battle. At minsan may pag natuwa sa iyo, Panginoon, may mga blessing ibibigay sa iyo, hindi mo pinagpaguran eh. Katulad si Abraham, hindi niya naman, ang pinagpaguran ni Abraham, yung paglalakbay, yung pagsunod, yung pagsasakripisyo. Pero yung ma-discover niya, na-reveal sa kanya, totoo ang Panginoon. Oh. Nakukuha mo ba natin? Katulad sa amin, laging pinapatotoo yan. Eh sa kalagayan ko ba naman ito, magkakaroon ako ng sasakyan na adventure? Na nagkakahalaga siya kapag binili mo ay 700,000 mahigit, pero dahil binayaran ng hulugan, monthly, umaabot siya ng 1.2 million. Diniliver sa harapan ng bahay, nagmamadali pa yung manager.
malaman, the Lord will provide. At dumating sa akin din yung moment of doubt. Nung papunta kami rito sa Cavite na, paano ko pag-aaralin itong si Stephen, yung mga anak ko, 3, sabi magsasabay-sabay yan. Paano ko sila mapapag-aral kung titingin ako sa kanya lalagyan kong ito? And the Lord will provide. Napagtapos si Stephen, sa Lasal pa, may tumulong na magpaaral sa kanya. Kaya sa akin, buhay na buhay ang salita ng Diyos. Kasi nararanasan mo eh. The Lord will provide. Diyan niya ipapahayag yan. Okay? Kay Abraham, personal. Siya yung unang nakaalam ng revelation na yan. Doon sa bundok ng Mount Moriah, doon niya naranasan, the Lord will provide. At saka hindi mo na kailangan ng maraming katuruan, ng maraming revelation. Kapag naranasan mo na ang Diyos, tuloy-tuloy na yan. Kailangan mo na lang lakaran araw-araw. Kaya hindi ka na lalakad sa pakiramdam mo na, ang sabi ng pakiramdam mo huwag ka magsimba, nakakatamad, nasama ng panahon, tsaka huwag kayo magpuri ng malakas, nakakatamad, nakakano, sige, mahiga ka lang, matulog ka lang, tumiyaya ka dyan, bilata, sige, pakinggan mo yung kasinungalingan ng demonyo. Hindi yan kasi naranasan mo buhay na buhay sa iyo, ang Diyos ay nagpo-provide. Kaya nire-review mo si Satan, you are a liar. Pag humahakbang ako, papalapit na dahil ang paghakbang ko ay pagsunod sa Diyos, may ginagawa ang Diyos. May hihipuin ng Panginoon. Kaya kung sa ibang bansa yan, kaya dito, o kung ano man yan, kaya hayop man yan, o unbeliever man yan, may magbibigay sa iyo. Kaya din nga may nagbibigay. Sabi nga nila, biruin mo ang suot niya, mula sapatos, pati bag, mga may tumatawag sa kanya, Oli, bilisan mo na rito, kunin mo na ito, ibibigay ko sa iyo. Dahil yung anak ko, ayaw namang masikip daw sa kanya, hindi niya naman ginagamit. Kaysa masira lang ito, hindi pa naman ito nagagamit. Sige, kunin mo na rito, namamadali, pakuha mo na kagad. O may padating pa dyan. The Lord will provide. Kaya huwag tayo masyadong tumitingin sa nakikita natin. Tinitignan mo yung pakiramdam mo, yung masama ang panahon na, magsisimba ba ako, parang masama ang panahon na. Titignan mo, kailangan lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoon. Ngayon, paano ka nga lalago sa Panginoon? Paano ka susunod sa Panginoon? Kailangan mo ng pagtitiwala. You have to trust God. Kasi hindi mo talaga pagtitiwalaan ang isang Diyos pag hindi mo kilala. Hindi mo siya na-encounter araw-araw. Ngayon, paano mo nga siya makikilala kung hindi nga tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? At ang salita ng Diyos, hindi yung parang binasa lang. Kinakailangan ito, minimeditate day and night. Repetition, paulit-ulit, continuous. Yan ang pinagbubulay mo kaysa yung mga babayaran, pangangailangan, mga needs, mga kakulangan. Yung Word of God, meditate, Word of God. Tuloy-tuloy, repetition. The Lord will provide, you declare. My God shall supply all my needs kasi sumusunod ako. Tapat akong nag-iikap po, nag-ooperate ako, nagpe-first fruit ako. Okay, ang Diyos na bahalang gagawa niyaan. And then, God will bless you. God will fight for you. Amen? Katulad ng kay Abraham. Hindi siya nanghuli. Hindi niya nilapat, hindi niya hinabol. Sinabit ng anghel yung ram. Kaya minsan may darating sa yung blessing, hindi mo pinagpamuran Ibibigay sa iyo ng Panginoon kasi nalugod siya sa iyo One favor of God is better than 1,000 days of labor. Kasi parang pagsasabihin natin, Lord, kung kailan ako naglingkod sa iyo, bakit ganito nangyari sa buhay ko? Parang sinasabi natin, masama ang Diyos niya. No, parang sinasabi natin, hindi ka pala mabuti. Kasi minsan may mga problema tayo o desisyon na ginawa ng mga nakaraan na tayong nagmanufacture, walang kinalaman yan ng Diyos. Pero kayang ayusin ng Panginoon.
Pero never nating sasabihin dahil nasasaktan ng Diyos diyan. Lord, kung kailan ako naglingkod sa iyo, kung kailan ako lumalapit sa iyo, ba't ito yung nangyayari sa akin? Kasi magpapahayag yan ng kawalan ng pananampalataya. At parang sinasabi mo, ang Diyos hindi mabuti. In fact, God is good all the time. Hindi ibig sabihin pangit ang nangyayari sa atin, hindi na mabuti ang Diyos. Kaya napakahalaga, sumusunod lang tayo, humahakbang tayo. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam ng Diyos yung nararamdaman natin. Ang hinihintay niya yung pagsunod natin. Kaya dapat ganun natin pahalagahan ang salita ng Panginoon. Kasi diyan mo siya makikilala. Okay? Amen. Amen. Next. Okay. Diyan nagpakahayag ha, personally. Si Abraham, Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Kasi nakita niya, naranasan niya personally. Tayo nararanasan naman din natin yan araw-araw eh. Kung intentionally ang hahanapin natin ang kabutihan ng Panginoon, hindi yung mga pangit, yung mga wala sa atin. Intentionally, hindi pa naman tayo binabayaan ng Diyos eh. May bahay pa tayo nasisilungan, may kinakain pa naman tayo. Yung mga tao ang susunod kay Jesus ng 3 araw eh. Sabi ni Jesus, 3 araw na sumusunod sa akin ito Kasi si Jesus gumagawa ng himala, nagtuturo na willing mga tao, pagod na sila. Sabi ni Jesus, pakainin niyo sila. Di ba nagduda yung mga apostol? Isa tayo kukuha, nasa tabing dagat tayo, tsaka gabi na. Tsaka pagod na tayo, pauwiin sila, send them away. Pero sabi ng Panginoon, sunod-sunod na sila sa akin, pagod na sila, gutom na, naghihina na lupay-pay. Mag-provide tayo sa kanila. Kaya sa pamamagitan ng 2 tinapay, 2 isda at 5 tinapay, Jehovah Jireh, kahit nasa tabing dagat, kahit walang bakery, pinaparami niya, minumultiply niya. Okay? Amen. Kaya, walang dahilan para tayo tatamarin, manlulupay-pay, manghihina. Kasi araw-araw nararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Okay? Let's declare, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. The Lord is my provider. The Lord is my provider. Diyan pa lang gaganahan ka na magbasa ng salita ng Panginoon eh. Kasi kailangan lang pinaprioritize eh. Maganda naman po yan yung magbasa ng Facebook, mag-subscribe, tignan mo kung ano nangyayari sa kanya, kung siya kumain, na sinusod niya, yung mga aba. Maganda naman yan. Hindi naman tayo against siya, mabuti yan. Pero unahin natin ang pagbabasa ng Biblia. Bible muna. Kasi siya yung makakatulong sa pangangailangan mo eh. Kahit ang dami mong friends dyan, kahit inaanohan mo, ang issue dito, yung paglalaan ng oras ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nagbabasa ka. Kaya nga, ito nga, napakababaw na challenge yan, yung 90-day challenge eh. Ano ba naman yung wala pang 1 oras, magbabasa ka ng Bible? Hindi issue rito yung wala akong time, marami akong ginagawa. Ang issue rito, yung puso eh. Yung kondisyon ng puso. Amen? Next. Dito naman nagpahayag ang Diyos kay Moises na siya ay healer. Okay? Nung panahon na kasi na yun, na lumaya sila sa Egypt, puro reklamo yung mga Israelita. Sabi nila, walang tubig, walang mana, ang hirap dito mo mamatayin. Masakit sa tenga yun eh. Kung kayo ang nandoon, maiinis kayo sa mga Israelita, manggigigil kayo sa mga Israelita, puro umol, puro murmuring, wala nga silang ginagawa, pinapakain na Diyos, siya pinababayaan. Kaya ang Diyos, nagpadala ng ahas. Ang daming mga ahas na lumitaw. At tinutuka sila. At para mawala yung salot, sabi ng Diyos, kumuha
kumuha ka ng stick at pumatay ka ng ahas at isabit mo yan. Kung sino man ang titingin, mabubuhay, hindi mamamatay sa kamandal sa tuklang ng ahas. Okay? Basahin po natin Exodus chapter 15 verse 26. He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the disease I brought on the Egyptian, for the Lord who heals you. Ang sabi niya, kung makikinig kayong maigi, kung yung tenga nyo talaga ikikiling nyo intentionally, yung mga utos ko, yung mga dekri ko, yung pinadala kong 10 salot, yung mga COVID na yan sa mga Egyptian, sa panahon natin ngayon, yung mga disease na yan, yung mga litik, yung mga palakay, yung mga balag, yung tubig naging dugo, hindi ko ipapadala sa inyo yan kasi ako ang Diyos na nagpapagaling sa inyo eh. May immunity kayo, hindi kayo tatabla ng COVID. Bakit? For I am the Lord who heals you. Oh, kung ang inaabangan lang natin, kung ilan na yung positive, kung ilan na yung namatay, imbis na yung panghako ng Panginoon. Etong imimeditate natin, Lord, pangako mo ito Oh, ang Diyos hindi naman nagbabago. Ang COVID na yan, pinadala yan para gisingin, ligligin ang lahat, kay matalino, kay mayaman, kay milyonaryo, kay may-ari ng malaking kumpanya. Yan ay purpose ng Panginoon para manumbalik ang mga tao sa Kanya. Pero yan ay hindi pinadala ng Diyos para sa atin. Sabi niya, I will not bring on you any disease. Hindi ako magpapadala ng kahit anong mga sakit sa inyo. Kasi ako ang inyong Diyos na nagpapagaling. Next. Ito po yung sinabi mo kanina. Diyan, kung makikita niyo po sa mercury drug, sa mga paramedic, may kita po kayong may cross na may ganyan. Diyan po nila kinuha yan. Nasa Bible po yan. Isang ginagamit pa ng mga rasyon, mga doktor, ginagala nila ng pin sa mga ospital. Diyan nila kinuha yan. Kumuha si Moises ng kahoy at naglagay ng patay na ahas para kung sino man ang titingin doon, kapag natuklaw sila, kasi titigas ng ulo nila, hindi mamamatay. Grace pa rin ng Panginoon. And it is a picture of the Lord Jesus Christ. Ito yung anino, ito yung shadow. Ito, anino lang to. Pero si Jesus yung talagang ipapako sa krus. Who will redeem us kung titingin ka sa Kanya? Kung mananampalataya ka niya, ano sabi niya? By your stripe, by my stripe, you are healed. Okay? O paano natin nakilala ang Diyos? Paano nakilala ni Moises at pakisalita ang mga Diyos na ano? Anong pagka-revelation sa kanila ng Diyos? Next verse. Jehovah Rapha, the Lord is my healer. Isigaw po natin, Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. The Lord is my healer. The Lord is my healer. Di ba? Hindi ka pa ba ma-motivate na magbasa ng Bible? Magastos ngayon ang magpa-hospital. Yung biyaya sa atin ng Panginoon. Ako mula nung nag-ano ko, hindi pa ako ng ospital. Pumupunta lang ako sa dentista, pero sa ospital, wala. Kasi ang Diyos ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. He is your healer. Siyempre, nag-iingat ka rin sa kinakain mo. Inaalagaan natin ang ating kalusugan. Amen? Kaya dyan niya pinapahayag yan. Kaya ganyang kadakila, ganyang kahalaga ang salita ng Panginoon. Ang daming mga tao ngayon kung saan nagpupunta.
Lahat na, albularyo, magkukulang, magagawin. Kaya pag sinabi, andun ka pumunta ka sa Bisaya, nandun din yung magpapagaling siya. Sumunod ka lang, sabi, sumunod ka lang sa utos ko, sa degree ko, mahalin mo lang siya. I am the Lord who heals you. Kaya ang daming tao ngayon, nagpapakahirap kung saan-saan, gumagasa sa nilaki. Napakasimpleng katotohanan lang yan. Ang solusyon, lahat ng solusyon. Lahat ng kasagutan ay nasa salita ng Panginoon. Parang appliances po yan o kaya kahit cellphone, TV na yan, alam na manufacturer, along the way, magkakaproblema yan. At saka kung paano mo yan gagamitin. Kaya nagsama yan ng manual. Kaya ang sabi, read the manual before you start using it. Basahin mo muna ang manual bago mo yan gamitin. Ang Diyos, alam rin niya ng Diyos na darating ang mga problema, ang kakulangan, ang sumpa, ang sakit karamdaman. Kaya ang Diyos, binigay niya ang kanyang salita. Pag-aralan niyo yan. Pakinggan niyo yan. Listen carefully. Tapos, sundin ninyo yung decree. Yung mga utos. Unahin niyo siya. Kaya di ba napakasarap basahin? Yung salita ng Panginoon. Paano ka hindi maiinlove sa salita ng Panginoon? Lahat ng pangangailangan mo, lahat ng kasagutan mo. Kagalakan, pag-asa sa buhay, kaganda, kaginawa ay nasa salita ng Panginoon. Ito siyang nagpapagaling. Hindi lang siya nagpo-provide, nagpapagaling pa. Amen. Next. Okay. Another. Nagkaroon ulit si Moises ng revelation. Tandaan po natin nagkakaroon lang ng revelation o pagpapakilala o kapahayagan ng Diyos sa tuwing sumusunod sila. Okay? Sa event na ito, hindi na po natin sinulat, basahin nyo na lang po. Sa Exodus chapter 17, dito una pinakilala si Joshua as a warrior. Kasi kakalaban nila ang mga Amalesita. Ang mga Amalesita ay traidor. Lumulusot sila patalikod. At saka kung kailan sila pagod na pagod, walang lakas, doon sila atake. Kaya ang sabi ni Moises, pumili ka Joshua ng mga warrior, lusubin ang Amalesita. Kami naman ni Aaron at saka ni Hur, aakit kami sa ibabaw ng mundo at mananalangin. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo sila. Dahil si Moises matanda na rin, tsaka mataan yung sikat ng araw, nakakapagod, naibababa niya yung kamay niya. Pag naibababa niya yung kamay niya, natatalo sila Joshua. Kaya ang ginagawa ni Aaron at saka ni Hur, kumuha ng upuan. Ilagay mo yung picture. Ayan po yung picture. Diba, one picture is better than 1,000 words. Kaya ginagalagay tayo ng mga graphic, ng mga picture. Ayan po yung event. Napapagod si Moises, tinataas ang kamay. Nananalo sila Joshua, kaya hanggang maubos sila Joshua yung Amalesita, nagpipray. At nung nagtagumpay si Moises, naubos nila, sabi niya, Jehovah Nissi, the Lord is my banner, or the Lord is my victory. Paano nagkaroon ng revelation si Moises? Kasi it is a gesture. Kung ano yung nangyayari sa physical realm, yun ang nangyayari sa teritorya, sa spiritual realm. Kaya nga dito sa pag-worship natin, alam mo, nasa battle ka, may digmaan ka, dapat nakataas ang kamay mo Tignan natin ang verse na yan. Tignan natin. Tignan nyo, sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 8, Therefore, I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or diffusing. Nais ko ang lahat ng mga lalaki, isama na natin ang mga babae,
Manalangin kayo, nakataas ang kamay. Walang galit sa puso o walang pagdududa. Kaya dito po sa atin, huwag tayong mahihiyang nakataas ang kamay. Alam mo, may battle ka, may digmaan ka. Si Jesus may digmaan siya nga harapin. Pumunta siya sa Gethsemane, nakaluhod siya. Kaya kita nyo, pinangungunahan ko po rito yung lumuluhod. Kasi victory begins on our knees. Kailangan mabuhay tayo sa tuhod kapag nagdo-dawn watch. Pag madaling araw nagdo-dawn watch, pinipilit ko kahit masakit, nakahuluhod, nakataas ang kamay. Kasi may digmaan. May labanan in the spiritual realm. Hindi man natin nakikita. Katulad ni Moises, habang nakataas ang kamay, nananalo sila. It is speak of intercession. Kung ano yung gesture nyo, kung ano yung ginagawa nyo dyan sa lupa, nagmamanifest in ano. Kaya ang tagumpay ay nasa inyo. Kaya huwag tayong nakakaramdam na naman ng tinatapad na manalangin. Alam mo, nasa pangangailangan ka, may digmaan ka, may problema ka. Iluhod mo yan. Ipanalangin mo yan. Ipag-ayuno mo yan. Nakataas ang kamay. Alisin mo yung galit sa puso mo, yung pag-aalala. Kasi ayan ang daan para tayo magtagumpay. Kaya dito po tinitrain tayo. Huwag natin sabihin, marumi yung sahig, baka may COVID. Luhod, taas ang kamay. Kailangan nga magkaroon tayo ng revelation dyan eh. Kaya i-meditate natin yan, paulit-ulit. Ito pala yung ways ng tagumpay. Kaya nasabi ni Moises, ba, effective yung ginawa namin ah. Tignan natin yung sinabi ni Moises na. Next slide. Di ba nasabi niya, Jehovah Nissi, the Lord is my victory. Oh, nakuha ba natin? Kung titignan natin, ano ba naman lang yung nakataas ang kamay? Ano epekto nun? Habang nakikipaglabanan sila Joshua nun, nananalo sila. Nakikita nila Moises eh. Kaya nga sabi ni Aaron at saka ni Hur, ba natatalo sila Joshua? Tulungan natin si Moises. Paupuin! Paupuin! Yung kamay! Ikaw dyan, Hur! Ikaw, ako dito! Itaas natin ang kamay kasi kapag nakataas ang kamay, nananalo tayo! Nananalo tayo! Kapag nakababa, natatalo! Kaya dito rin sa Diyos natin, huwag natin payagan na walang nagpipray. At nagpapasalamat po ako sa mga nagtataga pumupunta rito para manalangin at magayuno. Kung nandiyan lang naman tayo sa bahay, wala tayong ginagawa, ba't hindi tayo sumama rito? Ang dami nating digmaan. Personally, kung alam mo may digmaan ka, may battle ka. Kailangan palakasin mo muna sarili mo. Luhod! Luhod! Taas ang kamay! Alisin ang galit sa puso. Mga sama ng loob. Huwag siyang patagalin. Kaya nga ang gagawin ni Satan yan eh. Para tayo matalo kasi hindi kanya naman mapipigilan mag-pray, mag-fasting, magsimba. Kahit may COVID, ang paggagawa ni Satan, magpapadala ng mga tao yan. Kaya kasama mo sa trabaho, kay kapamilya mo, kay kapatid mo, kay nanay mo, kay asawa mo, kay kapitbahay mo, gagamitin lahat ng kaawayan para magtanim ka ng galit, sama ng loob, para hindi epektibo yung pananalangin mo. Pero alam mo kapag ikaw ay nagpalinis ng dugo na Jesus, sinisi mo at sinasabi mo, Lord, alisin mo itong mga galit sa puso ko. Tapos nagpipray ka ng nakataas ang kamay, nakaluhod. Then you will have your victory. Kasi habang lumalaban ka, lumalaban ang Diyos para sa iyo. Kailangan may gagawin rin tayo dito. Kung wala nga tayong gagawin dito, walang gagawin ang Diyos. The Lord is victory. May transaksyon ka, kailangan mong ipaglaban. May pumipigil sa iyong blessing, hindi ka maka-breakthrough. Digmaan yan. Nakukuha natin. Kaya nga ginagawa po natin yung prayer and fasting. Kasi ayaw natin ma-stack up. Ayaw natin ma-stagnant. Ako ayaw ko po yung palaging ganito na lang tayo na lang. Ayaw po natin ng ganon.
pinagbubuntis kayo. Kinukonceive. Alam natin, bago maipanganak ang isang sanggol, 7 na buwan na nasa loob ng nanay. Hindi pa siya nakikita, pero nararamdaman. Kapag tumigil ka agad, na-abort. Kaya itutuloy-tuloy natin yung pananalangin at pag-aayon mo. Dahil ito ang magdadala sa atin ng tagumpay. Amen? Amen! Kaya dito po, inaasahan, huwag na nating hintayin ang worship leader na itaas niyo ang kamay niyo. Balikan na natin yung slide na yun. Tignan niyo ha. Bakit? Sa palagay niyo, mag-aaksaya si Apostol Pablo, ang Holy Spirit, bakit niya ipasusulat yan nang hindi mahalaga? Therefore, I want the men everywhere, kahit saan, to pray. Manalangin, nakataas, yung holy hands. Upang pinimititin mo, ito pala hinihingi ng Diyos eh. Kailangan itaas ko ang kamay kong banal, walang galit, walang pagdududa. Kaya dito, tinitrain tayo. Huwag na natin hintayin, itaas po natin ang kamay natin. Kung ilang minuto lang, hindi tayo makataas. Paano tayo magtatagumpay niyan? Kung doon pa lang, naiinip na tayo, mas mahirap yung digmaan sa natural. Kaya dito tinitrain tayo, kaya nga pinangungunahan eh. Nakanood, nakataas ang kamay. Oh, di ba? Nakita niyo mo yung session eh. Ganun pala ang sikreto para magtagumpay kami. Prayer, intercession, nakataas ang kamay, huwag ibababa. Kaya nga, di ba, kapag magpapapray ka, nasasabihin, sige, itaas natin yan sa Panginoon, ilapit natin yan. Okay. Kaya sanayin natin ang ating kamay nakataas. Ibig sabihin niya, nakadependent ka lang sa Lord, nagpapakumbaba ka, sa Kanya ka lang umaasa. Gesture yan. Na kapag ginagawa mo rito sa lupa, may ginagawa rin ang Diyos. Magbibigay siya sa iyo ng tagumpay. Kaya ano ba yung mga battle natin? Ano ba yung mga digmaan natin ngayon? Okay? Sarili mong digmaan yan, labanan mo. Huwag mo sabihin, bata ka pa o may edad ka na, labanan mo yan, labanan mo yan, kunin mo yan sa tuhod na nakataas ang kamay, alisin ang galit, para bigyan tayo ng Panginoon ng tagumpay. Palakpakan po natin ng Panginoon. Yung palakpak po na tagumpay! Samahan na natin ang ikaw ng Hallelujah! Amen! Kaya masanay po tayo ha. Let's train ourselves like us. Di ba tinuturuan tayo dito? Soldier mentality. Hayaan mo siya, sanayin mo katawan, kamay mo. Pag namamawit, ibaba mo, sanayin mo siya. Personal, mag-isa ka lang, sanayin mo ako sinasanay ko eh. Talagang masakit sa tuhod, nakakangawit. Pero yun ang parang para magtagumpay. Amen. At pagtapos mong manalangin, pag lumabas ka ng kwarto mo, kasama mo na si Jesus. Kasi kinatagpo mo siya eh. Pag lumabas ka ng bahay mo, hindi ka nag-pray, lumabas ka ng mag-isa. Mas maganda yung lalabas ka ng bahay mo, paglabas mo, kasama mo na si Jesus. Kasi nag-spend ka ng time sa Kanya eh. Di ba? Di ba yan ang sikreto ni Jesus? Walang nangyari himala, walang pagpapagaling, walang pilay na lumakad, walang pagdami ng isda tinapay. Maliban una sa lahat, nag-ubo siya o nagugol siya ng mahabang panahon sa presensya ng Diyos Ama. Yung prayer. Kaya mahalaga sa atin yung prayer. Again, sasabihin na naman, wala akong time mag-pray. Ang dami kong ginagawa. Hindi, may time tayo mag-pray. Nakakapanood tayo ng TV, nakakapagbasa ng Facebook, nakakapunta kung saan. Ang tagumpay mo talaga, ikaw at mag-isa, doon sa kwarto mo. Yung prayer mo, diyan ka nakikidigma. Hanggang hindi mo nakikita yung tagumpay, talagang luhod, taas ang kamay. Amen? Kasi ayaw natin ma-stack up. Nakukuha mo ba natin? Kaya ang sarap pag-aralan at basahin ang salita ng Panginoon. Next. Sige pa. Okay, ito pa. Si David naman ito.
paano nagpahayag sa kanya si David? Si David ay isang pastol na inanoint ng Diyos para maging hari. Okay? Nasabi niya yan, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Dahil sabi ni David, ang Diyos ang dakila kong pastol, hindi ako magkukulang. Dapat ganyan ang mga declaration natin eh. Hindi natin dinideclare yung pangangailangan natin. Yung tinatamad ako, parang ang Diyos, pinapabayaan ako, paano na kaya ang buhay ko, wala na akong pag-asa. Deklarasyon ng pagkatalo yan. I-declare mo, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Ang Diyos, ang dakila kong pastor, hindi ako mapukulang. He lead me beside the still waters. He prepared me a table. He prepared me in the presence of my enemy. Surely goodness will follow all the days of my life. He anointed my head, my cup overflowing, overrunning. Paano po ito? Ikwento ko po ito sa inyo. Paano nasabi ito ni David? Lagyan mo ng picture. Si David, pinalit na susunod na hari. Di si Jesse, pumunta yung propeta, si Samuel, para i-anoint. Si Jesse, hindi sinama si David. Initsapwera, nireject, binaliwala. Kasi hindi sinama, sabi ni Samuel, pahilera mo yung mga anak mo rito, hindi masisimula ng ang sagradong pag-anoint kapag wala yung mga anak mo. Sabi ng Diyos, wala dyan. Sabi nga ni Samuel, eto yata kasi matangkad, makisig. Ang ganda lalaki. Sabi ng Diyos, kayo tumitingin sa panlabas, ako tumitingin sa puso. Nirebuke si Samuel. Kaya sabi ni Samuel, hindi matutuloy yung anointing, yung sakramentong banal mo. Wala ka na bang anak, Jesse? Birin mo yung kinalimutan ni reject, binaliwala, yung pala yung susunod na hari. Sabi niya, ipatawag mo. Hindi masisimulan, kaya pinatawag si David. Tapos nung pumasok si David sa loob ng bahay ni Jesse, sabi niya, yan ang susunod na hari. Di binuhusan ng langis. Ngayon, hindi naman kaagad automatic naging hari si David eh. Dahil pagtapos ng pagka-anoint siya, bumalik siya doon, nag-alaga uli ng mga tupa. Ngayon, nung naging hari na siya, doon niya nasabi yan, the Lord is my shepherd, I will not lack. Hindi ako magkukulang. Kasi naranasan niya eh. Kasi siya mismo, pastol. Hindi niya pinababayaan ng mga tupa niya. Pinagtatanggol niya yan. Kapag may sumusuway, o mahulog sa bangin, sinusungkit niya yan. O kaya pinapalo kung nahuhuli. Kasi ang mga tupa, kailangan ng mahina yan, hindi yan lumalaban. Tapos kapag gabi, pinapahiran niya ng langis yan. Kasi nga may mga bangaw, may mga kuto. Tapos, di ba, may mga leon, may mga oso, gustong lapain, pinagtatanggol niya. Kung baga sa ako kasi nag-aalaga ako ng tupa eh. May malasakit ako, responsable ko to, accountable ako dito, hindi ko ito pinababayaan. Ngayon, naranasan niya sa buhay niya, na sa pagiging probinsyano, hindi siya nagkulang, ginawa pa siyang hari. Kaya nasabi niya sa Psalms 23, the Lord is my shepherd. I will lack nothing. Ang Diyos ang dakila kong pastor, hindi ako magkukulang. Mas magandang declaration yan. Kisa sasabihin natin, kung kailan ako naglilingkod at lumalapit sa Panginoon, doon naman ako dumadami ang problema ng mga declaration yan na nakakasakit sa puso ng Diyos. Declaration yan ng pagdududa. Ang i-declare mo yung kabutihan ng Diyos, yung mga ginagawa ng Diyos, yung pangako ng Diyos, yan ang i-meditate natin. Kasi kapag napupuno nga tayo ng pag-aalala, ng pangangailangan, bunga kasi kung ano ba laman ng isip natin. Pinabasa mo ba ang Bible na parang comics o Facebook o minimeditate mo siya hanggang maging buhay, hanggang malakaran natin? Naku,
kung ang magulang nga, di ba sabi, bibigyan mo ba ng ahas ang anak mo kung humihingi ng tinapay? Bibigyan mo ba ng ano kung humihingi sa'yo ng alakdan? Humihingi sa'yo ng isda? Kung kayong mabubuting ama dito, eh hindi nyo gagawin yan. Gaano pa kaya kamang nasa langit? At lahat ng mabubuting bagay ay kaloob galing sa Diyos. Every perfect gift comes from the above. Oh, di mo ba? O, ilan na revelation natin na kukuha? Biruin mo, natuklasan mo, siya yung provider mo. Siya yung healer mo. Siya yung katagumpayan mo. Siya yung great shepherd mo. Hindi ka pa magaganahan niya na unahin mong basahan yan at pag-aralan kaysa kaano-ano mang bagay. Amen! Kaya, dapat Lord, gawin mo pang uhaw at gutom ang puso ko. Okay. Huwag katamaran yung pananalangin, pagbabasa, kasi ito yung ano parang kumbaga sa mapa, roadmap, para ka magtagumpay. Di ba yung mga ano ngayon, may GPS, yung mga lala mo, nasa nagtatanong, pero may sinusundan sila para mapuntahan nila yung gusto nila. Ang Bible, ito yung roadmap. Ito yung daan, ito yung pamamaraan ng Diyos para tayong magtagumpay. Hindi maging talunan. Umangat ang buhay, guminhawa. Dahil alam mo, hindi ka makakapunta sa destinasyon mo kung wala kang roadmap, maliligaw ka, paikot-ikot ka, naliligaw ka. Kaya nga kapag pupunta ka sa ibang bansa, mayroong tour guide. Na habang namamasyal kayo, naaaliw ka, pinapaliwanag sa iyo yung mga history, yung mga background, kung bakit kayo nandiyan sa iyo. Hindi ka maliligaw kasi may tour guide ka Para makapunta ka sa destinasyon mo, ganyan ang salita ng Panginoon. May guide ka. May gagabayan ka. Kaya nga inutos sa atin yan dili-diliin mo araw at gabi. Upang magawa mo, sa gayong giginhawa ka. At lahat ng gagawin mo magtatagumpay. Kita mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Dinescribe ni David, "The Lord is my shepherd. I will lack nothing." Ang Diyos ang dakila kong pastor. Hindi ako magkukulang. Amen? Amen? Kaya nga, matitrace mo kapag ang isang nagkukulang, yung relationship mo na sa Panginoon. Kaya nga ito yung tanong kaagad kumusta na ang relasyon mo sa Diyos? Kumusta na yung pagbabasa mo ng Bible? Kumusta na yung prayer life mo? Kumusta na? Dahil kapag hindi nagkaganon, magkukulang tayo. Amen? Amen! Next. Okay. Review tayo. Kay Abraham, anong revelation? Napakilala? The Lord is my provider. Lakasan niyo po. The Lord is my provider. Ano yun? Okay, Moises. Jehovah. Okay, Moises ulit. Yung isa. The Lord is my victory. Jehovah. Easy. O dito. Jehovah Ra'a. Yung isa, Ra'a dito, Ra'a. The Lord is my shepherd. Mga Greek word po yan. Okay. The Lord is my shepherd. Birin mo. Birin mo may shepherd ka, no? Naaalalay sa iyo. Birin mo kapag ikaw ay nalulubay, naliligaw, may humahabol sa iyo. Amen? Next. Dito na po tayo magtatapos. Etong kay Job, humanga ako rito Alam natin si Job, ang istorya, Job chapter 1.
Sinubok ng Diyos. Dahil sabi ni Satanas, kaya ka lang naman sinasamba niya ni Job, pinaglilingkuran, minamal kasi binidres mo siya. Subukin mong anuhin niya, bigyan ng sumpayan, bigyan mo saktan niya kung hindi sumpain ka niya. Sabi ni Job, sabi ng Diyos, sige, gawin mo ang lahat sa kanya. Kilala ko yan si Diyos, wala siyang katulad. Pinagmamalaki, pinagyayabang. Very proud ang Diyos. Wala siyang katulad, sige, gawin mo, kilala ko yan si Diyos. Matuwid yan, wala yang katulad. Di umalis si Satanas. Namatay lahat ng mga anak. Sa isang araw lang, maya-maya, namatay na naman yung mga hayupan lahat. Ang tinira, yung asawa. Kasi yung asawa, kaya tinira, kakampi ni Satan. Di ba sabi ng asawa O Job, ano nangyari sa iyo? Paano kita mahiyakap niyan? Paano ka tatabi sa akin? Tingnan mo yung tsura mo. Tingnan mo si Job, nagnanana, mula-ulo, tapos ang katin niya, kinakain niya ng palayok. Ang baho, amoy nana. Nilalangaw, dinidilaan ng aso. Tapos sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos. Mamatay ka na. Ako, bata pa naman. Makakakuha pa ako ng mas bata. At saka may ano sa'yo, ikaw, paano kita pakikinabangan niya. Sumpain mo na ang Diyos. Mamatay ka na. Pero pinagalitan niya ang asawa niya. Sabi niya, blessing lang ba tatanggapin mo sa Diyos? Hubad tayong dumating, hubad din tayong mawawala. Tapos dumating pa yung tatlo niyang kaibigan. Una, inaaliw siya, pero maya-maya kinikriticize siya. Kaya mula Job chapter 17 hanggang 22, puro ano yung sinasabi ni Job. And then may maganda po siyang sinabi dito. Dito po tayo magtatapos. Job 23 verse 12. I have not departed from His command, but have treasured His word more than daily foods. Ang tindi po nito nung minimeditate ko ito. Kung paano nalampasan ni Job yung mga trials, yung grabe, yung nawalan siya lahat. Na kahit asawa niya, mga kaibigan niya, imbis na siya tulungan ni comfort, dinidisappoint siya, dinidiscourage siya. Walang mapagkunan ng lakas si Job. Wala siyang hugot. Kung hindi ang salita lang ng Diyos, ay yung babasahin niya, hindi pa kumpleto ang Bible. Ang babasahin niya lang ay yung mga Leviticus, Jeremiah. Wala pa, hindi niya pa alam yung story na si Jesus ay mamamatay at mabubuhay na muli. Wala pa yung New Testament. Pero ano sabi ni Job habang nasa pagsubok siya? I have not departed from His command. Hindi ako humihiwalay sa utos ng Diyos. Pero tinitreasure ko to, isang kayamanan ito, yung kanyang mga salita. Higit pa sa pagkain mo araw-araw. Ganun kahalaga kay Job ang salita ng Diyos. Kung papipiliin mo si Job, pizza, hamburger, cake, o Word of God. Ano sabi ni Job? I have treasured His words more than daily food. Okay lang sa akin ang mag-ayuno, hindi kumain. Huwag lang hindi ako magbasa ng Bible. Hindi mag-meditate. Kasi hindi siya kumukuha ng kalakasan eh. Saan siya kumukuha ng kalakasan? Lahat na wala na sa kanya. May sakit pa siya. Idagdag pa natin. Okay lang ang problema kapag nasa labas. Mabigat ang problema pag nasa loob ng katawan mo. Yung ninanana ka, isang pigsa nga lang, at saka isang ano nga lang masakit na yan yung pang nilalamaw ka. Tapos didilahan ka ng aso, tapos ang pati, paano kayo higa niyan? Paano ka maliligo niyan? Ilang buwan yan? Mga 8 buwan yata, sabi ng Bible Scholar, ganyan yung kalagayan ni Job, tumagal. Pero paano napaglabanan ni Job yun? Paano siya hindi bumigay? Hindi siya sumuko? Pinahalagahan niya ang salita ng Diyos. Kaya nga yung mga problema natin, mababago pa yan Kaya nga hindi pasado yung tinatamad ako, wala akong panahon, ayoko, nakakapagod, parang hindi nagbabago buhay ko. Hindi hindi kaluguran yan ng Panginoon. Doktor na, nag-ano sila ng
Isang araw, nag-ano sila na mag-hunting sa gubat. May nakita silang deer. Di lahat sila nagpaputok. Patay. Patay yung ano. Eh lahat sila, sabi, hindi ako yung nakapatay dyan. Sabi ng abogado, ako yung nakapatay dyan. Magaling ako eh. Sabi, ay hindi, mas magaling ako sa'yo. Sabi rin ng pastor, di siya napatay. Hindi ako nakapatay dyan. Eh, paano natin malalaman kung sino yung nakapatay? Tama-tama, may magaling na hunter na napadaan. O ba't ano nagtatalo-talo kayo? Ano problema? Eh, kasi kiniklaim nila, sila naman nakapatay. Itong abogado nito siya, itong doktor. Hindi ako eh. Sinuri ngayon ng magaling na hunter. Sabi niya, pastor ang nakapatay niya. Bakit? Yung bala tumagos dito eh. Lumusot dito. Hello? Hello? Kaya wag naman po yung gano'n na gawin natin sa pastor. Huwag lang yung pag nagmensahe, pinapasok dito, suminaw dito. Pag tinanong mo, ano pinag-aralan natin? Ewan ko. Hello?